Ang custard mamon na ito ay isang serving size ng ating regular na custard cake. Ginawa ito na ganitong size para hindi na mag-slice pa at napaka-affordable lang na pwede nating ipang-negosyo at tara, gawa po tayo. Mag-caramelize muna tayo ng 1 and 1/4 cup na sugar sa isang kawali. Maglagay tayo ng 1/4 cup na water para mas madali matunaw ang ating sugar dito. At itutuloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo over medium heat. Magkulay amber ang ating caramelized sauce po dito. Ingat lang natin na hindi masunog ito kasi papait po ang ating caramel. At kapag ganito na ang kulay ng ating caramel ay hanguin na natin ito at ibubuhos natin ito sa ating mga molde. Hati-hatiin natin ito sa 10 na 4 inches na mamon molder. At para naman sa ating leche flan ay mag-crack muna tayo ng 2 large na mga itlog sa isang mixing bowl at i-break muna natin ang itlog bago po natin idagdag ang ating 160 ml na condensed milk. Haluin muna natin ito sandali at isunod na natin ang ating 180 na evaporated milk. Halo lang uli ng halo, wag nating kalimutan ang 1 teaspoon na vanilla essence. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa mag-well combine lahat ang ating mga sangkap dito at pagkatapos ipapadaan po natin ito sa ating strainer para sigurado po walang buo-buo ang ating flan mixture. Isi-set aside muna natin ito at gagawin naman natin ang ating butter dito. I-beat muna natin ang ating 4 large na egg yolks at idadagdag natin dito ang ating 1/2 cup na sugar at hahaluin ulit natin ito hanggang sa matunaw po ang ating asukal bago po natin idagdag ang ating 1/3 cup na evaporated milk at habang hinahalo pa rin natin ito, idagdag pa rin natin ang ating 1/4 cup na vegetable oil. Halo lang po ng halo, halo lang po ng halo at idadagdag din natin dito ang ating 1/2 teaspoon na vanilla essence at ang panghuli natin idadagdag ay ang 1/2 teaspoon na fine salt. Ituloy-tuloy pa rin natin ang ating paghahalo dito at ang last natin idalagay ay ang ating 1 cup na cake flour at ang ating 1/2 tablespoon na baking powder at hahaluin lang po natin na hahaluin ito at gagawa po tayo ng isang smooth na butter dito habang ini-special shoutout natin sila. Si Alea Tanade ng Zamboanga, si Annalisa Maniklang ng Pangasinan, si Beverly Yang ng Nassau, di Bahamas, at saka si Bing Lihana ng Marilao, Bulacan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. O ayan, mukhang smooth na po ang ating butter dito. Isisit aside muna natin ito at gagawin natin ang ating merang. Una, ibibit natin ang ating 6 large na mga egg whites at ibibit po natin ito hanggang foamy bago po natin idagdag ang ating 1/2 teaspoon na vinegar kasi wala po tayong cream of tartar o pwede rin naman lemon at gradually dadagdag natin ang ating 1/3 cup na sugar. Gradual lang po ang ating pagdagdag ng sugar dito. Siguro into 4 batches ang ating pagdagdag para mas madali matunaw ang ating sugar po dito. At itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit dito hanggang sa maging stiff peak po ang stage ng ating merang po dito. Stiff peak na po ang ating merang kapag inangat natin ang ating whisk na hindi na mag-curve ng ganito ay okay na po yan. At kahit itaob po natin ang ating bowl po dito ay hindi po ito malalaglag o papatakman lang. O diba, hindi nalaglag ang ating merang sa ating bowl. At ngayon naman po ay fold in natin ang ating merang. 1/3 lang muna sa ating merang ang ating fold in sa ating butter po dito. Cut and fold method ang gagamitin natin paghalo po dito, kagaya nito. Kukuha po ulit tayo ng another 1/3 part sa ating merang at ika-cut and fold ulit natin na kagaya nito.
At sa ating remaining 1/3 part ay ang ating butter naman po ang ipo-pour out natin doon sa ating mirang at pagkatapos ay kakat unfold uli natin ito at hahaluin po natin ito hanggang sa mawala na ang traces ng egg whites po na makikita natin. Huwag lang po natin i-overmix ang ating mixture po dito kasi po magdi-deflate po ang ating mirang. At ngayon ang magpo-pour out na tayo sa ating mixture dito sa ating mga molde. Una ay 1/3 cup na flan mixture ang ating ilalagay po sa ating mga molde. At pagkatapos po nito ay yung ating butter naman po ang ating ilalagay po dito. Almost full po ang ating paglagay ng ating butter dito kasi po magde-deflate pa po yan. Aalsa yan ng napakataas pero pag lumamig na po ay babagsak din po yan. Kung gagamit po kayo ng mga molde, dapat mas mataas pa. Mas mataas ang height ng ginagamit ko po dito para mas mataas ang ating custard mamon kapag na-bake na po natin. Bago po tayo mag-bake dito ay maglalagay muna tayo dito sa ating tray ng hot water po kasi Bain-Marie method po ang ating gagawin pag-bake po dito at i-bake lang po natin ito ng 150 Celsius na temperature at about 30 minutes po at ito na po, luto na po ang ating custard mamon. Palamigin muna natin ito bago po natin i-unmold at pakiclick naman po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay pakiclick and share naman po. Maraming salamat po!